Magandang araw mga kaibigan. To, ubusin na natin ang ating dark chocolate. So, yung mga kapwa ko senior citizens, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Invest in your health. Dito kayo magkontak. Dark chocolate, lalo na itong pure, organic cacao tablia is good for our health. Okay, pag-usapan natin, ICC pa rin. Alam nyo, maligayang maligaya si Senator Bato de la Rosa, and of course, pati na rin ang ating minamahal na Tatay Digong. Bakit? Ang ating Pangulo, siguro, na-feel niya na yung public pressure o whatever, pinatawag niya ang mga senador sa Malacanang for a dinner. At dito nagkaroon ng one-on-one talk siguro, pinag-usapan, yung ICC pagpasok sa bansa. At after yung dinner, ito na, happy si Senator Bato. Panoorin natin itong short video kung gaano kaligaya si Senator Bato. Personally, kami dalawa. Ano po sabi ni Presidente? I'm not at liberty to reveal the details of our conversation. It is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Yun na. Sir, positive development? Basta nakangisi ako, nakasmile. May assurance. I don't have to reveal the details. Basta, happy ako, happy. Sir, yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung details about that dinner? Was did President Marcos invite yung mga senators for that? Paano po ba, sir? Yes, hindi naman kami pupunta doon kung walang invitation. Alangan naman kami senador ng magsabi sa kanya, Mr. President, invitahin mo kami dyan. Para saan po sabihin yun, niya, sir? kakapal ninyo, pa-imbita pa kayo. He invited us and the First Lady. Yung first couple lagi ibita sa amin for a dinner. Social lang, casual lang dinner. Okay, so, bilang retired president, retired PNP chief, dapat mag-enjoy sa buhay, di ba? Paano ka mag-enjoy kung lilitisin ka ng international court? Mahirap yun. Kaya, nung nagpahayag ang Pangulo na sabi niya, pag-aaralan yung posibilidad na babalik tayo sa ICC in response sa mga House resolutions. Okay? Nako, grabing reaksyon ng taong bayan, yung mga nagmamahal kay PRRD, na bahala. Di ba? Tayong mga DDS na bahala tayo. Of course, yung mga anti-Duterte, natuwa. There are always two sides of a coin. Nabahala tayo, nabahala si Tatay Digong, sabi niya, patayin niyo muna ako bago ako maghaharap sa ICC. Si Senator Bato naman, palaban. Sabi niya, I will only face, haharap lang ako sa Philippine Court. Pag banyaga, no way. Ibig sabihin, kahit papasukin ang ICC, yung dalawa na yan, PRRD and Bato, hindi yan haharap. So, ang Pangulo, salamat, naliwanagan siya. Pinatawag ang mga senador at nagkaroon sila ng, alam mo, usapang, pagkatapos sa usapan, yun na. Kita nyo na ang mukha ni Senator Bato. Maligaya, di ba? So, anong pinag-usapan? Of course, hindi niya dinitalye. Kailan? Tayo nang humusga. Kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, ako nasubukan ko na. Ang hirap magkakaso.
wala akong peace of mind. No? Although wala akong kasalanan, kaya lang yung gastos. Ito, job related ito kinasuhan ako ng may mga hinuli kaming mga illegal logs. Okay, natap lang kami, tulungan namin ang dinar. Yung mga may-ari ng illegal logs, ako ang kinasuhan. So, to be honest, napaisip. So, anong mangyari? Mabuti na lang, tinulungan ako ng, of course, ang army. Mabuti na lang, kasama ko yung aking division commander, si General Balawing. Siya ang 4th Infantry Division Commander. Dalawa kaming kinasuhan. Dahil general kinasuhan, may abogado na yung military lawyer, inuutosan ng general yung lawyer to represent kaming dalawa. Tapos, tinulungan din kami ng DNR. Lusot sa kaso. But then, mahirap yung ganong magkakaso-kaso. Kinasuhan ako sa ombudsman. Nireklamo. Ganon lang. Hindi pa naman. Complaint. Kinumplaint ako sa CHR. Puros job related. And I tell you, mahirap yung may mga kaso-kaso. So, nakikita ko ngayon, yung predicament ni Senator Bato na okay lang, yung Philippine Court, sabi niya, kailang International Criminal Court, no way. So, ngayon, happy na siya. Let's speculate na lang. Ano kayang, kung ako si President Marcos, ganito ang sabihin ko, parang ganito, gusto ko lang ipaliwanag ang aking stand. Siguro. Of course, nandyan yung mga House resolutions. Hindi ko naman pwedeng sabihin na outright na no way. Kasi mapapahiya ang mga congressmen. Alam nyo, mabait ang presidente. Ganon siya eh. Kaya sinabi ko lang na understudy. So ngayon, yung sinabi kong understudy, there is now a 50-50 chance for ICC to come in. But don't worry. Sa totoo lang, style ko lang yun para hindi naman ang mga congressmen ang study. But ang stand ko, I will not allow ICC to come in. Ganon. Ganon ang aking speculation. Okay? Na usapan. Kaya, ang ngiti ni Senator Bato, hanggang tenga. So, Tatay Digong, siyempre, kasama na siya dahil siya ang number 1 akusado eh. Diba? So, at least, sana, mahinto na itong ICC na usapang ito. Katulad nung, tignan nyo yung impeachment. Diba, wala nang ugong-ugong sa impeachment ni BP Sara. Nagsimula yan nung bumalik ang Pangulo galing sa trip niya sa US. Nagsabi niya na, we do not want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Those are very strong words. Dahil nagsalita ang Pangulo, wala na. Hilom, tahimik ang House of Representatives. So, dito ngayon sa ICC, dahil hindi pa nagsasalita ang Pangulo, ang kanyang statement lang is pag-aralan, kaya ganado ang House of Representatives. Sana, Mr. President, magsalita na kayo in public para wala na, yung agam-agam ng mga lalong nadidivide po ang bansa dahil dito sa usaping ito. Hindi pwede tayong ma-divide. Ang daming problema ng ating bansa na dapat pagkaisahan natin na pagtulungan. Dapat yung unity team hindi masira.
itong mga issue ng confidential funds, issue ng impeachment, ICC, yung unity team nasisira. Huwag natin pong hayaan. Malayo pa po ang politika. 2025, 2028, malayo pa yan. So, ako, ang aking dalangin, sana magtulungan ang Presidente, Vice Presidente, House Speaker, Senate President, magtulungan tayo dahil ang main concern natin ngayon, presyo ng bilihin. Ang daming naghihirap na mga Pilipino. Ang hirap makabili na ng murang bigas. Kung may mura man, halos hindi naman makain. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin. ICC, impeachment, wala na yan. So, salamat sa napag-usapan. Salamat sa initiative ng presidente na tinawag niyang mga senador at nag-usap-usap. Good luck. Congratulations, Senator Bato and FRRD. Makapagpahinga na kayo ng maigi.